May bagong siya, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagbuhay. Ang ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagbuhay. Ang ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Na! Bagong mukha, may prinsipyo, may isang Tulala! kaibigan ko, siya si Day Sara Duterte! Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. Bongbong Marcos! Kaibigan ko, siya si Inday Sara. Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan ko, siya si
Hindi. Kaya ko.
are live mga ka-unit team. Tignan nyo naman po ang support ng Tarlac City sa atin. Sobrang init ng tanggap. Grabe.
sorry. Cellphone? Jinx.
Marcos ang pangalawang presidente sa ngalan ng Inday Sara Duterte. Kasama ang kaibigan ng Inday dito sa Philippines. Sapagkat malaki po ang tulong namin sa mga Pilipino. Kung wala po kayo, wala po si Tito Estrada at sinubuyan ng mga kapitbayan. Mga kapitbayan, maraming sa akin kung bakit po pa raw gustong tumakbo bilang senador. Ang sabi ko naman, marami pa akong pwedeng mayapag sa ating lipunan. Unang-una, kung sakasakali tayo po ay palarin na manalo bilang senador, ang unang po natin gagawin ay makapagbigay ng trabaho sa bawat Pilipino, lalo-lalo na po yung ating mga kababayan na wala po ng trabaho during ng pandemya. Awa, pagkain ko lang, ubus na ang 420 pesos. Kaya po, sinasabi tayo po ay palarin. Sinisiguraduhin ko, titiyahin ko, at itataas ko ang sahod ng bawat ordinaryong nangangailangan. Sinisiguraduhin ko ang kailangan po ang papayag na hindi makakapayag ang ating mga kabayan ng 3 beses sa isang araw. Kailangan 3 o 4 beses ko kumain sa isang araw. At tatasan po natin ang sahod ng isang ordinaryong nangangailangan. Alam niyo ang adhikain ni Dr. Marcos at Inday Sara Duterte ay magkakaisa. Kaya naman po pagpangalap ng balang BBM at Sara, wala na po yung kulay pula, wala na yung kulay green, wala na kulay orange, wala na kulay blue, wala na kulay pink. Ayun sa lahat, wala nang kulay dilaw. At kung mga kulay natin pinapit, kapag mananalo ko si BBM at si Sara, lahat ko yan ay magsasama-sama, magkakaisa, tungo sa isang ulam na bansa. Mga kaibigan, kung napapansin ninyo, Dr. Marcos, Inday Sara, Jingo Estrada, kapwa po kami anak ng mga presidente. At kami, sama-sama sa isang tablado, dala namin hindi lamang ang aming mga pangalan, kundi ang mga pangarap ng aming mga magulang para sa inyong magandang siniwasan. Kaya nga po mga kababayan, kung po'y humingi ng tulong, kung ano po ang pagmamahal, tiwala at suporta na binigay niyo po sa aming mga magulang, sana po ibigay niyo rin sa kanilang mga anak na namin hangarin ay mga paglilingkod ng buong katapatan dito sa ating bansa. Mga kababayan, gusto niyo naman ang justice, gusto niyo naman ang saman, buhay na naman ang mga Marquez. Sana naman tayo ang kampo, lahat naman ang pupunta sa
binababa si Bongbong Marcos. Ngunit habang hinihila nila pababa si Bongbong Marcos, unti-unti naman inaangat ang sambayanang Pilipino. Kaya naman po ako rin po ay naging biktima ng galing panghusga doon nakaraan administrasyon. Ngunit malakas po ang aking loob, umahanap sa inyo. Pwede po tumingin mata sa mata sa inyo at sabihin ko sa inyo, malinis po ang aking konsensya, wala po akong kasalanan sa taong bayan. Mga kaibigan, sasampahin ko na lang po itong pagkakataon ito upang pasalamatan kayo sapagkat ng 2010 nagtutok po ako sa senador. Number 3 po ako dito sa buong lalawigan ng Tarlac. Kaya lang noong 2019, noong nakarang eleksyon, nadisgrasya yata ako rin po. Number 16. Balik na lang sa number 3. Ang 16. So mga kabayan, inulit ko po, kapag binoto niyo po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, ano naman nakalimutan ng mga kayo. Mga kabayan, nalaman na kayo sa akin. Hindi mo nakikiusap naman po ako sa inyo. Dito sa lalawigan ng Tarlac, saan po ninyo? Kapag sigurado lang mananalo si BBM at Sara, kami nilang mga senador ang kailangan manalo para matulungan natin si BBM at si Sara. Kaya naman po, kung buboto niyo po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, huwag niyo na rin po kalilimutan. Jingo Estrada, number 27 sa Balota. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Number 27 sa Balota, Senator Jingoy! Jingoy! Buksan niyo ang mga ilaw niyo! Buksan niyo lahat! Dahil naririto na ang susunod na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas! Bongbong Marcos! Teodoro. Panihinda lang! Sino ang presidente ninyo? Mahina! Sino ang presidente ninyo? Sino ang vice-presidente ninyo? Magaling sa lahat po ang meron ng unity, strength natin yan, wala na. Ngayon, panalo na kayo sa susunod natin Senador Evo. Para sa kanya, mahalagang makagawa ng mas maraming batas para sa ating mga estudyante at guro. Gaya na lamang ang kanyang naipasang RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Law, dating congressman at hindi rin bago sa Senado. Win tayong lahat kay number 30. Sino?
Sino? Senator Win Gatchalian! Senador win, lahat ay win na win, tayo ay win na win. Senator Win Gatchalian! Magandang gabi, Paniki! Magandang gabi, Tarlac! Alam niyo po, may kikwento lang akong bahagya ho sa inyo. Noong 2001, nung tayo po ay sumabak sa serbisyo publiko, ang unang-unang partido na sinalihan natin ay NTC. At ngayon, tapos ng 20 taon na panunungkulan, tayo po ay nasa NTC pa rin. At ito po ang kauna-unahan at kaisa-isang partido ho natin. Ano pa ulit ba drone? Medic raw, medic! Medic ba upo? Upo! Upo! Sige po. Mga ano ho yan, mga security, kaya hindi uupo yan. Lalapit na lang po ako dito para makita niyo po. Yan. Sige po. May kwento ko lang po na for 20 years, ang kaisa-isang partido ho natin ay NTC. At kung meron pong isang tao na humubog po sa kaalaman natin sa serbisyo publiko, yan po si Chairman Danding Cojuangco, na anak ng Paniki. At marami po ako natutunan sa kanya. Pero kung mayroon dalawang prinsipyo na lagi kong sinusundan bilang isang lingkod bayan, yan po ay tapang at paninindigan. At hanggang ngayon, dala-dala po natin yan sa ating pamumuhay at sa ating paglilingkod. Kaya mga kasama, isa po sa mga batas na isinulong mo natin, kasama po si Senator Zubiri, ay yung Danding Cojuangco Day sa June 10. Para po patuloy na naalala ho natin yung kanyang mga magagandang ginawa, higit sa lahat kontribusyon sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mga kasama, nandito po kami para hingin ang inyong tulong at suporta. Noong 2016, ako po ay lumapit po sa inyo, humingi po ng tulong dito po sa Paniki. At hindi po ako nabigo dahil kahit na tayo ay baguhan sa politika pang-nasyonal, nanalo ho tayo dito sa inyong bayan. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong tulong. At dahil po sa inyong lahat, marami ho tayong batas na ngayon ay pinapatupad na. Isa ho dyan ay yung batas para mailibre ang matrikula at miscellaneous fees sa lahat po ng pampublikong kolehiyo at universidad, kasama po ang Tarlac State University. Ngayon po, ang pagkamit ng college diploma, hindi na ho yung pangarap. Ngayon po ay realidad na para sa marami sa ating mga kabataan. At ngayon mga kasama, humingi po ako muli ng suporta sa inyo dahil marami pa ho tayong dapat gawin at dapat isulong sa loob po ng Senado. Tatlong bagay ang gusto ho natin isulong sa larangan po ng edukasyon. Unang-una, dapat po bumalik na ho tayo sa face-to-face classes. Yan, kailangan na talaga ng medic. Tama po ba? May medic ho. Medic? Puntahan na lang po ng medic. Tubig! Sige po, sige po. Ayan na natin mo si Senator Zubiri, siya ho magpapakalat ng tubig mamaya. Pangalawang bagay na tutulak po natin. Tubig? Medic! Hindi ko matapos-tapos ng tanong pa. Hindi ko. Ayan, ito po. Yan na po ang medic. Sige po, pakinggan niyo muna po ang ating senador. Okay na po yan, may medic po tayo rito. Nakahanda po yan. Pangalawang gusto
gusto natin sulong, dapat ayusin na po ang K-12 system. Dahil yung dagdag 2 taon po, naging dagdag pasan sa ating mga magulang. At pangatlo, dapat taasan na po ang sweldo at benepisyo ng ating mga guro. Dahil iwan na ho tayo dito po sa karating, para sa karating bansa ho natin. Sino ba ho dito mga guro? Sino ba ho dito nag-aaral para maging guro? Sino ba ho dito ang mga taga-Tarlac State University? Kaya binabayad na mag-allocation fee. Kaya nga mga kasama, ito po ay ilan sa mga bagay na gusto mo natin isulong muli sa loob ng Senado. Dahil ayun lang po kumabangon ng ating bansa sa paglugbog ng pandemya. At kailangan mo natin tuloy-tuloy ang pagsulong ng mga ganitong reforma para po tumatag ang sistema ng edukasyon no sa ating bansa. Ang aking paniniwala, simple lang. Dapat walang bata ang maiwanan sa dekalidad na edukasyon. Lahat po ay dapat makapag-aral. Pero mga kasama, ito po mga bagay nito ay may isang parang hulang natin kung tayo po ay magkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, wala pong hamon ang hindi natin malalampasan. At yan po ang sigaw ng unity. Yan po ang sigaw ng ating pangkat sa pangunguna po ng ating susunod na Pangulo, Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, at susunod na Vice Presidente, Vice President Inday Sara. Ang aming pangarap, walang bata po ang dapat pagkaitan ng dekalidad na edukasyon. Dahil sa edukasyon, ang ating bansa ay makakaalis sa kahirapan at mabibigyan natin ang bawat isang pamilya sa ating bansa ng magandang kinabukasan. So muli, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat, Tarlac. Number 30, Senator Win Gatchalian. Nakita niyo kung gaano kababait ang ating mga senador. Tumitigil sila pag talagang meron kailangan tulungan. Okay? Kailangan na kayo. Inuuna kayo. Nakuha natin ang talumpati. Yan ang ating mga senador. Palakpakan natin number 30, Senator Win Gatchalian. Number! Ito, mga kaibigan. Tama ba? Kaibigan o kabalik. Napakaswerte nyo sapagkat meron tayo may senador dito sa Tarlac. Nakatulad po niya. Bagong Pilipinas, ang pinakabatang naging Secretary of National Defense. Born top-notcher noong 1999, ang magsusunod ng bagong Pilipinas sa Senado. Kailangan nito! Tubo nito! Anak ng Tarlac! Panigid Tarlac! Senator Guido Teodoro! Number 57! Senator Guido Teodoro! Dahil ba karabiin itong galbay sa kadangayong apo, mga labas? Maya pabengi po kay kong anbilog. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Unang-una po, magpapasalamat ako sa Ama ng bayan natin ng Paniki, si Mayor Max Rojas. Max, maraming salamat. At saka si Ginoong Ben Rojas. Kuya Bebot, salamat. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng ating mayor ng unang distrito na nandito ngayong gabi. Mayor Erlon Agustin. Mayor Julie Ekbat. Mayor Alma Makatamya. Mayor Dato Reynaldo. Mayor Rafael Laral. Mayor Doña Tesoro. Mayor Freddy Domingo. Vice Mayor Jappy De Dios. Vice Mayor Nonoy Go. Team Matulungin Councilors. Board Member Jesse Aquino. Manong. Board Member Romy Evangelista Panyero. And Board Member Joy Taning Laborena. At sa inyo pong lahat,
kami po sa aming puso nagpapasalamat kasi po kayo ay gumawa ng kasaysayan. Bago po yan, papatiin ko din po ang congresswoman natin dito sa unang distrito, ang aking pong may bahay, Nikki Prieto Chodoro. At ang mga pinsan ko, mga tiyahin ko kung nandyan na miyembro ng pamilya ko ako. Thank you. At sa anak namin ni Jaime. Tayo po ay gumawa ng kasaysayan kahit tayo po sa panambuhay ko. Kahit na po siguro sa buhay ng ating magiting at matalino na kababayan na si Deputy Speaker Dante Marcoleta, wala pa po kaming nakikita ganitong klaseng pagsalubong kahit kanino man. At ito po ay mangyayari lamang dahil naniniwala po tayo na itong tambalan na ito ang pag-asa natin dito sa unang distrito, dito sa Tarlac, at dito sa Pilipinas. Akin na lang yun. Pero una po sa lahat, ako po'y nakikiusap na huwag po natin kalimutan ang napakabait, napaka-mapakumbaba, napakasipag, at napakamamahalin sa inyong lahat na ating magiging susunod na Vice Presidente ng Pilipinas na walang iba po kung hindi si Mayor Inday Sara Duterte. Iparinig po natin ang pagmamahal natin sa kanya. Duterte! 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 Ngayon naman po, kinararangan ko pong ipakilala sa inyo ang isang tao na magiging susi ng ating progreso dito sa Tarlac, dito sa unang distrito. Alam niyo po, napakabait din po at napakagaling itong tao na ito. Ngunit mapakumbaba, hindi po mayabang saan na nalastok, naayat, nasirit, ken manangaasikan niya kayo ako. Iso ako, iti rangtay, Hindi na, natanong ko lang. kaagpadano, Bawal eh. Alis kami si sa... progreso. Di ba, alis. Mamota mo na. Iti tawag ko kanya na manong. Kasbay sa kapit mo nga manong, ipanagayat na kanya, agraman kanya tayo amin. Ket, apo, si dadayawa, na iparang kanyayo, iti sumaruno, na presidente ti Pangilinan, awat sakay, Rodríguez, Iapo Ferdinand, Bongbong Marcos. Basta tayo magkasama, Viva
pagpunta namin dito at nakita ko kayo lahat, makita kayo lahat, makapanayang kayo at makapinig kayo lahat. Dito kayo bibila ito. At alam niyo po, masasabi po namin na sa lahat ng pag-iikot-ikot po namin sa sampanang ito ay mas nakakabang po ng puso. Dahil po, kung gano'n ang kainit ng salubong ninyo sa paligid, gano'n din ang salubong na natatanggap namin sa lahat ng ibang lugar. Dahil po, ang ating mga kababayan ay nauunawaan at may pagpatanggap ng mensahe ng pagkakaisa. Yan po ang ilagay ng hinay, ang pagkakaisa. Dahil po, ang unity, kaninintay siya, ay sa aming pananaw. Ang natatanang kaniniwala na uunat na upang tayo ay bumalik sa mas magandang sitwasyon dito sa Pilipinas ay kailangan na natin magkakaisa. Dahil po, alam naman po natin dito sa krisis ng pandemya. Alam naman po natin na ang lahat ng Pilipino, sila man ay mayaman, sila man ay mahirap, sila man ay sikat o hindi magkala. Lahat po ng Pilipino ngayon ay kailangan ng tulong. At sino ba ang tutulong sa Pilipino kung hindi tayo sa mga Pilipino ngayon? Tingnan niyo po ang kasaysayan ng Pilipinas. Pag-alaman po natin ang kasaysayan ng Pilipinas sa nakikita ninyo. Maliwanag ang maliwanag. Lahat po ng kahirapan, lahat ng krisis, lahat ng sakna na dumaan dito sa ating bansa, tayo ay magkakaroon. Sabi naman Tayo nila, Pilipino ay Karen, magkakaroon. meaning to say, Tulungan. they are rated and proficient lifeline. Alam naman po natin Kilolo rin ako. na ang isang tao, Yun ang sabi kahit ko nila. gaano kasipag, Was, kahit gaano kagaling, before kahit the gaano kalalim ang kanyang tapat at pagmamahal sa ating bansa, siyempre pag ay siya tinanong ay kita, isang kailangan. Ngunit, kapag pinagsanit ko sa natin, lahat ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng pagmamahal, at ang lahat ng pagkakayahan ng Pilipino at nagkakit bisig ang Pilipino. Kahit ano po na ibato sa atin dito, kaya natin harapin, kaya natin ayusin, kaya natin presidential candidate dito sa harapan nito. Dahil ang naging partner ko, ang naging vice president ko, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatama. At bukod sa lahat, ay may pinakamalalim na pagmamahal sa Pilipinas ang ating susunod na vice-presidente, si Mayor Inday Sara Duterte.
ng kasing-init ng saludo na ibinigay ninyo sa amin. Dahil po, hindi naman siguro po tayo magkakaroon. Dahil ang pagkakaisa ay muna ng ating pagmamahalan sa isa't isa. Ang pagmamahalan namin sa kapwa. At kaya naman siguro na unawa ang kagad ng ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa ay dahil nasa puso na yan ng mga Pilipino. Ano naman natin ang ugali natin ng Pilipino? Mga Pilipino, hindi naman tayo palawan. Hindi naman tayo maghahanap ng gulo. Madali naman po nga yan. Hindi, sa ano? Yan. Ito yung... Kaya po, itong nasa puso ng mga tunay na Pilipino, yung ugali, yung kultura ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa, ay yan po ang aming sinisigaw na nais namin ibalik, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi pati na sa pang-araw-araw natin ang buhay sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Yan po ang aming hangarin. Yan po ang aming layunin na makapagsabi tayo at ginawa natin ang lahat upang pagandhin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ginawa natin ang lahat upang pagandhin ang Pilipinas. At ginawa natin ito dahil sa ating pagmamahal sa kapwa Pilipino. Alam naman po natin na ganyan ang Pilipino. Kapag tinatanong sa akin, noong mga kaibigan natin ang nakaluhan, at itatanong naman pinagbaman natin lagi kayo mga Pilipino, ang lagi nating sagot, ang pinaka-mahalagang katangian ng ugali ng Pilipino, ng puso ng Pilipino, ay ang maging makabayanihan. Nasa puso po ng bawat Pilipino yan. At yan po ang ating kailangan sa panahong ito upang lahat ng Pilipino ay tumutulong sa kanyang kapwa Pilipino. Nasa ugali naman po natin yan. Alam po natin ang Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ay siya'y tutulong. Kapag nakita ang kanyang kapwa kababayan na nadapa ay ibibigay ka agad ng kamay upang tulungan at bigyan ng kaunting ginhawa. Yan ang nasa puso ng Pilipino. Diyan po magsisimula ang ating pagkakaisa. PM! Noong po kami ang nagsimula nitong kampanya ito, noong nakaraang taon, pagkatapos namin mag-file, ay umikot na kami at sinisigaw na po namin ang adigain ng pagkakaisa. At sinasagot naman po tayo ng ating mga kababayan. Sinasagot naman tayo, ngunit sa simula ay parang bulong lamang yung sagot na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, nung nakaraan na ilang linggo, ilang buwan, ay nakita po natin na itong bulong ay palakas ng palakas hanggang naging napakaliwanag na ng tinig ng mga Pilipino. Yung bulong na nagsimula ay naging sigaw na. At ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako yan. Kasama ako sa pagbabago. Kasama ako sa pagpaulan. Kasama ako sa pagpaganda ng buhay. Ang bawat bawat ng Pilipino. Kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagpapakaisa. Ang boses ng Pilipino, dumadami na po ang sumasama sa kilusan ng pagkakaisa, sa kilusan ng pagmamahal ng Pilipino sa kapwa Pilipino. At kapag huwag po natin makakalimutan, imakta po natin sa kalendaryo
ang kilusan ng pagkain sa iyo. Yan po ay huwag po natin nakalimutan. Huwag po natin kalimutan at huwag po natin hihintuan, huwag natin titigilan ang ating gagawin lahat para tulungan ang ating kapwa. Para gawin natin ang lahat para ipagkaisa ang mga Pilipino. Para dumating ang araw na dapat ibalik sa pag-iisip at sa puso ng Pilipino na hindi ba ng isang sagaling, hindi ba ng mga politika mo, Pilipino ka, katampi kita, mahal kita, kapatid kita. Huwag po natin titigilan itong kinusa na ating simulan ngayon. Huwag po natin titigilan hanggang masasabi po natin na dumating na ang araw na dahil sa ating pagtutulungan, dahil sa ating pagmamahalan, dumanda na ang buhay ng bawat Pilipino. Na masasabi natin na ang Pilipino ay may trabaho ulit. Na ang Pilipino ay meron na namang pera sa puso para kaya ipakain ang kanilang pamilya, ipakain ang kanilang anak, at bukod sa lahat, na ang Pilipino ay magkaroon ulit ng pag-asa na ang kanyang kinabukasan ay magiging mas manuwalag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Yan po ang pangarap natin. Yan po ang layunin at ang aral ng unity para sa ating pinapahal na Pilipinas. At kapag po tayo, pag tayo po ay masasabi po natin, dumating na ang araw na sa ating ginagawa na pagkakaisa, nakikita po natin na masasabi po natin na ipinagkaisa na natin ang sambayan ng Pilipino. Tayo po ay nakakita natin ang pangarap natin upang tayo ay magkaisa, upang tayo ay magtutulungan. At mararamdaman po natin, dyan po sa pagtutulong at sa pagmamahal sa ating kapwa, sa ating sipag at tiyagang gagawin para magkaisa, para ayusin at tutunan ang aming problema ginahasap dito sa Pilipinas at ang mga problema darating pa sa darating na ilang taon. Kapag nagawa po natin yan, ay makakaramdam po tayo na mas maganda ang buhay, mas magaan ang buhay. At ang Pilipinas ay gumagana ng buwangat na hanggat tayo ay haharap sa buong mundo. At tayo ay magbanarapin. At magmamalaki tayo sa lahat ng kaibigan natin, mga daluhan, at sasabihin natin sa kasilating ng kahit anong ipatuloy sa amin, kahit anong kahirapan bumasok sa Pilipinas, kami nagkakaisa, kami nagtutulungan, kaya namin harapin yan, kaya namin makaraos yan, hindi lang makaraos, hindi sisikat na. At kapag dumating na yung araw, na tayo humaharap sa buong mundo, dahil pinakakita natin na nagkaisa ang Pilipinas, na tayo ay nagkaisa sa pinagkatulungan at marami tayo umayos sa sistema. At tatanong sa akin, paano nyo ginawa? Paano nangyari na ang galing sa napakahirap na lugar ay kayo sumikat pa. Isisigaw po natin, magmamalaki ulit tayo at ang ating sigaw ay, ako ay Pilipino, taas mo kahit kanina. Kaya po, aking mga kaibigan, huwag po natin titigilan ang ating sinulan nito. Huwag po natin hihintuin ang ating sakripisyo, ang ating trabaho, upang pagandahin ang buhay ng bawat mamayan ng Pilipino. Tayo po ay pagpatuloy po natin
ang nasa puso natin. Ang pagmamahal ng ating bansa, ang pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Hanggang tayo ay magtagumpay. At ang pinag-uusapan ko po ng tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halaga. Kung hindi ang tunay na tagumpay na masasabi natin, dumating na ang araw na pinagkaisa natin ang sampayanang Pilipino. Huwag po tayo hihinto hanggang makamtan natin at pagkakaisa yung pangarap natin para sa Pilipinas, yung pangarap natin sa mga Pilipino. At kapag ito po ay ating pinagpatuloy at tayo maging pasigasig at hanggang magsakripisyo para sa ating bansa, para sa ating kapwa Pilipino, mararamdaman po natin, makikita po natin, sama-sama po tayo magbabago. Maraming salamat! Mga kababayan, naiwan na ulit ang pera paligid! Ang pera mawal ang Pilipinas! Mga kababayan, ang susunod na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas, ako, Bongbong Marcos!